Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si John R. Papares at ako po ang inyong magiging guro para sa araw na ito. Ngunit bago natin simulan ng ating talakayan, magkakaroon po muna tayo ng panalangin. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Maraming salamat. Ngayon, meron bang liban sa ating klase? O meron bang hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel at hindi pa napapanood ang ating mga nakaraang talakayan? Kung hindi pa, maaari kayong mag-subscribe para mapanood ang ating talakayan tungkol sa comics. Sa ating huling video, tinalakay natin ang mga manlilikha ng comics sa Pilipinas. Natatandaan nyo pa ba ito? O kung hindi nyo pa naman ito napapanood, maaari kayong pumunta sa ating website at hanapin lang sa navigation bar ang mga manlilikha ng comics. At nandun ang mga manlilikha na nakapaglimbag ng sandamakmak na comics at ang kanilang mga award na natanggap. Ngayon ay dumako tayo sa ating takdang aralin. Diba't noong nakaraang video ay kayo ay pinagbasa ko na tungkol sa mga elemento ng comics at yun ay makikita rin dito sa ating website. Kapag binasa nyo na ang elemento ng comics, magiging madali na ang ating talakayan ngayong araw. Upang maging masaya at maayos ang ating talakayan ngayong araw, magbibigay muna ako ng isang simpleng pagganyak at ito ay isang palaro. Ang tawag dito ay comics puzzle. Babasahin ko ang panuto para sa inyo. Una, magbibigay ako ng pira-pirasong elemento ng isang comic strip. Ang inyong gagawin, hanapin ang mga kaklase nyong may hawak ng iba pang elemento upang mabuo ang tamang pagkakasunod-sunod ng kwento. Naintindihan nyo ba? Ngunit may nagtatanong, naririnig ko. Paano daw nila malalaman kung tama ang pagkakaayos? Ganito po ang gagawin nyo. Gamitin nyo ang mga clues, mga larawan, mga dialogo ng karakter upang malaman kung tama na ba ang pagkakasunod-sunod ng inyong ginagawa. Kapag tapos na kayo, maaari nyong ipakita sa inyong kaklase kung tama na ba ang inyong nagawa. Naintindihan nyo po ba? Pero meron pang isa nagtatanong, paano raw sila nagkaroon ng mga parte ng isang comic strip? Ganito yan. Noong nakaraang video, kung kayo at talaga ay nanood, meron akong finlash sa inyong mga screen at iyon ang elemento na inyong gagamitin ngayon. Kapag nakumpleto nyo na ang mga elemento at nakahanap na kayo ng kapareha at nakabuo na kayo ng isang maikling comic strip, maaari nyo nang ipakita yan sa inyong mga kaklase at para malaman natin kung sino nga ba ang pinakamabilis at kung sino ang pinakababagal. Batid ko na kayo ay nagkaroon na ng ideya kung ano ang mga elemento ng comics, kaya bago pa tayo magpatuloy sa ating talakayan, magkakaroon pa tayo ng simpleng presentasyon. Ngayon, nakikita nyo ba ito? Ayan, yan ay isang bahagi ng isang comic strip. Ngayon, inyong aalamin kung anong elemento ng comics ang aking ituturo. Simulan na natin. Una, ano ito? Ito. Ito. At ito. Maraming salamat. Batid ko na kayo ay meron na talagang ideya kung ano nga ba ang tatalakayin natin ngayong araw. Ngayon, dumako na tayo sa ating talakayan at pag-uusapan natin ang elemento ng comics. Bakit nga ba mahalaga ito? Mahalagang pag-aralan ang elemento ng comics upang malaman natin kung paano nga ba nabubuo at nakukumpleto ang isang comics. Simulan natin sa panel. Ang panel ay ang mga kahon o mga box na nagsisilbing senaryo ng isang comics. Dito natin makikita ang mga larawan, mga tauhan, pati na rin ang mga dialogo. At tandaan, hindi makukumpleto ang isang comics kung wala ang mga panel na ito. Bakit? Dahil maaaring magwatak-watak ang mga tauhan, pati na rin ang mga larawan. Maaaring mapunta dun si Darna, mapunta dito sila Stickman, at mapunta dyan sa inyo si Captain Barbell. Pangalawa ay ang gutter. Ang gutter naman ay ang mga espasyo sa pagitan ng mga panel. Dahil kung walang gutter, magdidikit-dikit ang mga senaryo at magulo itong basahin. Payag ba kayo nun magulong basahin yung comics? Maaaring mauna mong mabasa ito bago ito. Maaring mauna mong mabasa ang wakas bago ang simula, kaya importante ang gutter upang maging madali ang pagbabasa ng comics.
Sunod naman ay ang speech balloon o text bubble. Dito naman makikita ang mga script o mga dialogo ng bawat character. Ginagamit natin ang mga speech balloon upang malaman natin kung ano nga ba ang nais iparating sa ating tauhan o kung ano ang mga gusto nilang sabihin. Dahil kung wala ito, para lang tayong tumitingin ng mga larawan, hindi yun comics. Meron pang isang mahalagang bahagi ang comics. Ito naman ay ang caption. Sa caption nakalagay ang buong naratibo o kung ano na nga ba ang mangyayari sa isang comics. Dito rin nakalagay ang taon, lugar, o kung ano ang nangyayari kung bakit tayo nahantong sa ganoong pangyayari ng comics. Ang caption din ay karaniwang nasa labas ng mga panel upang maging maayos ang naratibo ng isang comics. At bukod dito, meron ding sound effects sa mga comics tulad ng crash, bang, zoom, zap, depende kung ano na ang nangyayari sa isang comics. Nakakatulong ang mga sound effects na ito upang mas maging kapanapanabik ang isang comics. Dahil sa tulong ng mga sound effects na ito, mas nagiging buhay at nararamdaman natin kung ano na nga ba ang nangyayari sa isang comics. Siyempre, marami pang parte ang comics. Nandyan ang tauhan. Sila ang nagsisilbing tagaganap o mga character sa isang kwento. Dahil kung wala sila, paano na lang ang isang comics? At syempre, nandyan din ang background. Ang background naman ay nagsisilbing tanawin sa likuran ng bawat panel. Sa pamamagitan ng background, malalaman natin kung ano na nga ba ang kaganapan sa isang comics o sa isang kwento o sa isang panel. Ang dami nun. Batid ko na kayo ay natuto na kung ano nga ba ang mga elemento ng comics at kung paano ito ginagamit. Nakita natin kung ano ang mahalagang elemento ng comics at kung paano ito nakakatulong sa kwento. Nandiyan ang panel, character, tauhan, gutter, speech bubble, at background. Ang pag-unawa sa mga elemento na ito ay mahalaga upang mas mapabisa ang ating pagsusuri at paggawa ng comics dahil kung hindi natin ito aalamin, maaaring magkamali tayo sa paglikha ng isang comics at magulo ang kalalabasan nito. Tama? Tama. Ngayon ay aalamin ko na kung kayo nga ba ay may natutunan o kung kayo talaga ay nanood sa ating video. Magbibigay ako sa inyo ng 5 katanungan at aalamin nyo kung tama o mali ito. At magbibigay rin kayo ng konting paliwanag kung paano nyo nasabi na tama o mali nga ba ang sinasabi ko sa inyo. Naintindihan nyo po ba? Maraming salamat po. Una, ang panel ay ang mga kahon na nagpapakita ng eksena sa isang comics. Tama o mali? Pangalawa, ang gutter ay ang mga espasyo sa pagitan ng comics at meron itong mahalagang laman sa loob. Pangatlo, ang speech balloon ay ginagamit upang makita kung ano nga ba ang naisabihin sa atin ng mga tauhan. Pang-apat, ang caption ay ang nagsasabi kung ano na nga ba ang nangyayari sa isang kwento. Panghuli at panglima natin, ang sound effects ba ay ang mga salita o tunog na nagpapakita kung ano ang kilos o tunog sa isang comics. At para naman sa ating takdang aralin, narito ang panuto ng inyong gagawin. Babasahin ko ito para sa inyo. Gumawa ng isang simpleng sketch o draft ng comics na may 3 to 5 panels. Tiyaking malinaw ang pagkakagamit ng mga elemento ng comics tulad ng panel, gutter, speech balloon, caption at iba pa. Ngayon, maaari kang magkwento tulad ng iyong karanasan sa buhay, maaaring pangyayari sa lipunan o kung ano pang iyong gustong gawin. Ngayon, pagkatapos ng iyong sketch o ng iyong draft, i-upload mo ito sa iyong Facebook account at gamitin ang hashtag na #elemento ng comics at #sariling likha. Hayaang makita ito ng inyong mga kamag-aral at malaman kung ano nga ba ang inyong karanasan sa pamamagitan ng isang comics. At para sa isa pang takdang aralin, sa ating website katabi ng elemento ng comics na ating tinalakay ngayon, nandyan ang paraan ng paggawa ng comics. Maaari mo na itong tingnan o basahin upang mas maging madali sa iyo ang paggawa ng comics. At kung meron kang mga na-miss o mga hindi napanood na video, maaari mong tingnan sa ating website ang mga elemento, mga manlilikha, mga halimbawa, at kasaysayan ng comics upang matandaan mo kung ano nga ba ang iba pa nating tinalakay. At para mas makilala nyo pa ako, tingnan ang aking profile sa ating website para malaman kung bakit nga ba ako interesado sa paggagawa ng comics at kung bakit ito ang aking napili. Yun lamang po at maraming salamat.